Hey guys, this is Kazu, and I'm here to talk about the new TVC classic, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The story goes around Dr. Henry Jekyll na isang scientist at isa siyang matalinong tao, ganyan, malapit din siya sa mga tao, pero naniniwala siya na behind his good side is may bad side din siyang tinatago. So parang nagkaroon siya ng experiment, in-experimentohan niya yung sarili niya at gumawa siya ng isang potion para mapalabas ang parang another personality niya na parang makakapag-prove sa parang may pinoprove siya na about sa human nature. Pero yung naging resulta ng kanyang experiment is yun yung pagkasilang ng isa niya or pagkalabas ng isa niya pang personality sa kanya, parang nagtatransform siya as as Mr. Edward Hyde. So ito si Mr. Edward Hyde or Mr. Hyde is siya yung parang alter ni Dr. Jekyll na isa siyang masama, ganyan, and mysterious siya. Kung si Dr. Jekyll is isa siyang parang mabuting tao na mas malapit siya sa tao, ganyan. Si Mr. Hyde naman, yung isang personality niya is masyado siyang parang sabihin nating masama, ganun. Dahil sa potion na ginawa niya is nagkaroon siya ng split personality kung saan sinabi sa libro is matutulog siya as Dr. Jekyll, then gigising na siya na si Mr. Hyde. Yung pagkakaroon sa kanya na pagpapalit niya ng personality is nagkakaroon din sa kanya ng physical appearance, para pagbabago sa physical appearance niya. Kung si Dr. Jekyll is siya parang kung ano yung isang tao talaga, isang doktor, ganyan, kung itsura ng isang doktor, kapag nagiging si Mr. Hyde na siya, parang nagtatransform siya na lumiliit, ganyan. And yun, parang makikita mo talaga na may epekto talaga sa kanya yung potion, hindi lang sa kanyang personality, sa kanyang way na pag-iisip, pati na rin sa kanyang physical appearance. Kaya yung isa personality ni Dr. Jekyll na si Mr. Hyde ay masama is habang nasa Mr. Hyde siya is nakagawa siya ng mga parang hindi na masyadong magandang gawain. And alam ni Dr. Jekyll kung ano yung paraan para mapatigil niya ito. So, ang ganda ng book na to kasi hindi lang siya nagfo-focus sa kanyang genre na mystery and horror. And nagtatalakay din siya ng about sa human nature, pati na rin yung mga consequences ng good and evil sa isang individual. And marami pa siyang lalim sa libro na talaga dapat na mabasa ng mga reader. Ito na si Robert Louis Stevenson is isa siyang mahusay na classic author kung saan marami siya pinusikat na mga akda rin. Isa na doon yung The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. And hindi lang siya novelist, isa rin siyang poet, nagsasulat siya ng mga tula, and ang ganda lang ng mga tinatopic niya sa kanyang mga storya, katulad ng mga human nature, ganyan, about sa personality, na talagang mapapaisip ang mga reader. Eh, pati na rin sa way ng pagkaka-storytelling niya. Kumbaga parang sobrang well-structured nung kanyang mga narration na makikita mo taga pag binasa mo yung The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Magandang experience na rito na nakapagbabasa tayo ng ganito klaseng mga libro, mga classic books, dahil yun nga, katulad nitong gawa ni Mr. Stevenson, dahil ang ganda lang nung makikita mo yung pagkakaiba ng writing style sa ngayon at sa noon. And parang para saklaw na rin yung history dito, yung mga nakaganapan noon, and kung paano yung mga experience ng mga tao noon. And pati na rin yun nga, is sa storytelling, pati yung mga places is ibang-iba. Sobrang iba sa modern ngayon, sa contemporary, di ba? So, sana is mabigyan pansin ng mga readers sa mga ganito klaseng libro. That's it. That's a parang pahapyaw natin para sa akdang ito na The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. And sana is mabasa nyo ito, makapag-avail kayo ng TVC Books Classics kung saan tapok doon yung storyang ito. Yun lamang at maraming salamat.